I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Hello guys, sa mga may business dyan, kailangan pala hindi tayo magkumpiyansa. Baka makatulad kayo sa akin. Hindi ko naman din kasi alam na ganun pala ang proseso ng BIR. Noong 2022, hinatid namin yung papa ko sa Bohol kasi stranded siya doon sa amin gawa ng COVID-19. Pwede nang makabiyahe-biyahe. Senior citizen na kasi papa ko. Kaya sinamahan namin siya, hinatid namin siya sa Bohol. Pagdating namin sa Bohol, hindi pa nakabalik ang kuryente dahil sa bagyong Odette. Ngayon, wala na akong komunikasyon sa accountant ko na humahawak sa business ko. Kumpiyansa lang, hindi ko iniisip ang BIR na kailangan na pala siyang mag-submit. Wala, hinayaan ko lang. Ngayon, 2023, nang nagkaroon na ulit ng kuryente, nakontak ko na yung accountant ko. Tinanong ko sa kanya kung kumusta na yung BIR ko. Nakalimutan din pala niya, hindi niya naasikaso. Kaya hindi rin nabayaran yung BIR. Ngayon ang sabi niya sa akin na mayroon na daw penalty. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na i-close ko na lang siguro kasi hindi naman din active yung business ko kasi wala naman ako doon sa Maynila, nasa Bohol kami. Ngayon ang sabi niya sa akin, hindi rin pwede na siya ang mag-asikaso na magpa-close kasi kailangan ako mismo. Kaya noong July, katapusan, bumalik kami ng Maynila dahil mayroon akong inaatinan na meeting. Kaya nagkaroon ako ng chance na maasikaso ko yung BIR ko. Kaya pumunta agad ako doon sa BIR. Tinanong ko. Ngayon ang sabi ng BIR, mayroon na akong penalty ng 2 taon. Ngayon ang sabi ko, kung pwede ba siya ipa-close na lang. O wala naman daw problema, basta ibalik lang sa kanila, isurrender lang yung mga resibo at saka yung business registration ng BIR. Ngayon, hinalungkat ko yung mga resibo, hinanap ko pati yung resibo ng official receipt ng pagpagawa. Kailangan din siya isurrender ng BIR. Tapos yung certificate of registration, hindi ko na makita. Ngayon, ang hawak-hawak ko ng mga resibo, pagdating ko ng BIR, binilang nila, kulang ng isang booklet. Ngayon, ang sabi ng BIR, magpagawa daw ako ng affidavit of loss at saka affidavit of loss din ng business registration ko. So, nagpagawa ako, nagbayad ako ng notaryo. Pagkatapos, bumalik ako agad ng BIR, ipinasa ko lahat ng mga papers ko. Pagka-submit ko ng mga papers ko, ang buong akala ko, okay na. Wala akong ibang babayaran, kundi yun lamang penalty ng 2 years. Pero nagulat ako, mayroon doong resibo na naghahalaga ng 1,000. Pagbasa ko, yung isang booklet ko ng resibo na nawala, ay penalty siyang 1,000. Plus, yung business registration ko na nawala din, may penalty din siya ng 1,000. So, bali, yung 2 years na hindi ko nabayaran ng BIR, plus penalty, plus yung isang booklet na nawala, at saka yung business registration ng BIR na nawala.
additional yun doon sa binayaran ko. Kaya nagulat ako na malaki yung nabayaran ko kasi malaki din pala yung penalty. Kaya sa may mga business dyan, lalo na pag mayroong BIR, kailangan talaga on time, tsaka kailangan alerto. Itago lahat ng mga resibo na gamit na o hindi pa nagamit. Shine a light I can see. At saka itago din yung business registration. At saka kung hindi na gumagana yung business natin, mas mainam na ipa-close na agad para wala siyang penalty. Ito guys, ito yung mga resibo ko. Ito yung official receipt ko. Pina-close ko kasi yung business ko. Kasi 2 years naman siya hindi gumagana. Nagka-penalty pa ako. Nakulang pa to ng isang book. Nagbayad pa ako ng penalty 1,000. Yan. Pinunit lang siya doon sa harapan ng BIR. Pinauwi pa dito sa bahay. I'm afraid if I let go of this rage, am I Resibo. Grabe pala. Pag may business kayo, kailangan lagi kayong updated. my love? Kailangan walang mawala para walang penalty.